Paano ba nasusukat ang katapangan? Sa kawalan ba ng takot na harapin ang panganib? Sa pagkabaliwala ba sa sarili sa pagtupad ng tungkulin? O sa kagustuhang mapanatili ang kaligtasan ng mga taong kinoprotektahan? Sa mga uniformadong lingkod bayan, puhunan ang tapang sa pagtupad ng tungkulin. Sa mga peligrong maaari nilang ikasawi, ang pinaghalong pagsasanay, karanasan at tapang ay ang mga kasangkapan upang malagpasan ang pagsubok at makapagligtas ng buhay at ari-arian. Sa mundo ng mga bumbero, hindi iniinda ang nagliliyag na impyero ng isang sunog, maging ang hagupit ng mga bagyo at pagyanig ng mga lindol. Handang harapin ng isang bumbero ang lahat ng ito. Sa mahigit na 2 dekadang pananatiling ito, ang Bureau of Fire Protection ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa publiko sa mga larangan ng fire prevention, fire suppression, fire investigation and intelligence, emergency medical services, at special rescue services. Pabago-bago man ang pamamaraan at teknolohiya, patuloy man ang pagpasok ng mga makabagong kagamitan, iisa pa rin ang tradisyon na sinusunod ng ating mga bumbero sa bansa, ang buong tapang na pagpapanatili ng kaligtasan laban sa mapaminsalang sunog. Ngayong ika-14 ng Disyembre 2014, ipinagdiriwang natin muli ang mga kadakilaang ipinamalas ng ating mga bumbero sa kasalukuyan at magsilbing inspirasyon at haligi ng serbisyo sa atin, maging sa ating mga kababayan. Binibigyan natin ng diin ang tema, Bumbero, simbolo ng kabayanihan, laging maaasahan. Lahat ng pawis, dugo, katawan at buhay na ipinuhunan ng ating mga bumbero para sa kaligtasan ng ating mga kababayan, ating ihahandog sa okasyong ito. Sa gitna ng napakalakas na hangin at rumaragasang tubig, nagawang isalba ni na SFO-1 Tizon at FO-3 Guarda ang 8 bata sa Tanawan, Leyte mula sa tiyak na kamatayan. When the typhoon actually strike, that was almost 7:20 in the morning, I was there. Doon sa kung saan man kami nakabilit noon, talagang ramdam namin na kami mismo, ako mismo, we cannot tell kung bubuhayin pa kami o hindi. And then, after 20 to 30 minutes yung typhoon, ongoing pa yung typhoon, immediately, we have witnessed na marami nag-agad mga fatalities within the surroundings. Talagang nobody can tell the time na mayroong mabubuhay. Swerte na lang kami doon at na-spare din yung buhay namin, hindi kumpara nung iba natin kasama na nadamay sila nung mag-strike yung bagyo. Halos walang tulog at pahinga ang mga dakilang bumberong ito na pinamumunuan ni Superintendent Tinaya na tumulong sa mga residente ng Tacloban sa kagustuhang iahon sila sa napakahirap na sitwasyon. The following day, doon na namin nakita na talagang doon sa may, lalo na sa may mga kalye, makikita mo doon mga patay na tao nasa gilid lang ng kalye. Sabi ko, grabe ito, grabe talaga ito. Mas grabe pa ito sa dalawa nating dinaanan. Dahil nga bumbero kami, kailangan naming tumulong.
aking presence doon, bakit ako nandito? Dahil na-feel ko na ba ang devastation, di bang siguro psychologically affected ako sa paligid. Sabi ng isa kong bata, "Sir, mayroong Bible dito." Ibang nakita lang doon sa mga tabi ng mga patay. Maliit lang na Bible. Pagbukas niyang ganon, tumambad yung Matthew 8. At nagsabi doon, in Bisayan version na nagsabi, si Jesus, gipahunong niya ang pagyo. Doon, napaluha ko. Hindi ko malaman ang aking gawin. Ura mismo yung tanong ko sa sarili ko, sinagot doon. Yun ang nagbigay lakas sa akin. Sa gitna ng nagliliparang bala ng bakbaka sa Davao del Sur, nakipagsapalaran para tulungan ang mga pulis at sundalo laban sa mga rebelding NPA, si SFO2 Martel at iba pa. As I arrived to my rooms, I heard a full unit fire. Naisip ko, hindi na ako nagdududa. Matanaw ko station was So tinimpihan ng mga kasama doon. Doon na lang volume of fire. Doon na lahat sa stasyon yung mga salamin, basag-basag. Narinig namin yung bubong, parang umuulan. Nakumpul sila doon sa front ng police station. Yung time na yung mga kinabahan ko masyado. In fact, yung tuhod ko, talagang shaking ako. nag-withdraw naman yung mga NPA. Diyan nakikita namin yung 500 policeman. Agad-agad, transport namin sila sa ambulance and the other to the PNP patrol car para madala sila sa nearest hospital. Gamit ang kanilang pagsasanay, sinagip ni FO3 Panya at FO1 Rivera ang isang batang nalulunod sa gitna ng San Narciso Bay sa Quezon mula sa tiyak na kapahamakan. Nakita po namin na talaga pong halos, kumbaga po ay halos walang buhay ng bata. And then habang kami po ay tumatakbo papunta po doon ay kami po ay patuloy sa pagbibigay, sa pagpapampo sa pasyente upang maisuha po niya yung mga tubig dagat. Yung pong mga nainom niya na mga tubig po ay kanyang nailabas at yun po, nagkaroon po siya ng buhay. At kung wala po sila, siguro kakapoy tuloy-tuloy lang na wala si Mate. Sa mga rumis ko sa aking kapunan, ngayon po tinatanong ko po tayo loob na hindi ko po malilimutan habang ako'y napupuha. Ang pagiging kalmado sa harap ng mga delikadong sitwasyon ang nagbigay kay SFO3 Funsyon ng kakayahang sagipin ang isang taong nakuryente sa posteng may taas na 50 talampakan. Naisip ko na ang taong to kailangan kaagad maibaba kasi primary line ng kuryente ang nasabitan niya. Pag-assess ko sa kanya na medyo sunog ang katawan, pinilit ko na lang, kinausap ko siya na kung maaari, lagyan ko siya ng mga lubid sa katawan. Nagsabi ang mga tao na wala na raw kuryente, kaya inutusan ko ang driver natin na si Fire Officer 1 Cristobal na ipwesto ang fire truck malapit sa poste at nang mai-set up namin yung ladder at nang maiakyat ko agad, sige lang may baba si Mr. Dennis Solis. Salamat ako sa Bureau of Fire, sa lahat-lahat na binakasyan function na nag-restore sa akin doon sa 13 to KB primary line. Salamat ako sa inyo lahat sa pinag-asyan function na nag-restore kaagad. Tatag ng isip ang nakapagtulak sa mga tauhan ni Inspector Tabingo na sagipin ang isang taong muntik nang tumalon sa taas ng billboard sa Tuguegarao City. Nakita ko yung tao nandun sa tuktok ng
billboard. Nakikita namin yung lalaki na palakad-lakad, pasayaw-sayaw, pa-selfie-selfie doon sa taas ng billboard. Nakapag-establish siya ng tight ropes within the top of the billboard, at kahit tatalon na yung tao, hindi na siya malalaglag kasi nakatali na yung katawan niya. Sa pagbibigay ng seguridad laban sa bagsik ng mapaminsalang apoy, kalamidad at mga biglaang pangangailangan, nandito po kami sa inyo'y maglilingkod. Sa likod ng aming mga uniforme ay ang katapangan na pinatibay ng pagsubok at dedikasyon na hinubog ng pagnanais na magligtas ng buhay at ari-arian. Ang likas na tapang at kakayahan ng mga bumbero ng nakaraan ay nananalaytay pa rin sa panibagong lahi ng mga bumbero. Matapang talaga ang bumbero. So, willing na magbigay ng totoong serbisyo sa mga taong nangangailangan. Dahil nga po yun ang aming tungkulin bilang first aider at first responder, ay yun po ang nagtulak sa amin para gampanan at gawin ang nakakapat sa madali at mabilis na paraan. Umiral talaga yung instinct natin as firefighters, as rescuers, as public safety officers. Hindi ko kino-consider yung sarili ko at bayani. Isa lang akong taong normal na tao na tumutupad lang sa kanyang tungkulin. Para matugunan yung pangangailangan sa mga tao. Tatalima yun. Hindi, wala nang agam-agam yan, wala nang atrasan yan eh. Just para makita ng sambayanan na magampanan natin yung ating responsibility. Marami na sa ating mga kapwa bumbero ang nagpuwis ng buhay sa pagtupad sa tawag ng tungkulin. Ngunit sa kabila ng mga panganib at peligro, patuloy silang tumutugon sa publiko na nangangailangan ng kanilang tulong at serbisyo. Hindi natin makakalimutan ang mga kabayanihang kanilang ipinamalas, mapasunog man, bagyo, baha, lindol at mga kaguluhan. Pilit silang sasagip ng buhay kahit malagay sila sa panganib. Kaya sa mga bumberong buong puso, buong tapang, tapat at walang sawang naglilingkod sa kanilang kapwa at sa buong bansa, para sa inyo ang araw na ito, nararapat lamang na kayo ay parangalan at palakpakan. Sa mga magigiting nating bumbero, saludo ako, saludo ang buong bayan sa inyo. Sa gitna ng mga panganib, kami po ay inyong patuloy na maaasahan. Walang sawa kaming maglilingkod para sa inyong kaligtasan. Kami po ang inyong Bureau of Fire Protection.